Mga ka-Republic, sa Miyerkules itatry ng Barangay Ginebra na makabounce back sa tinamong pagkatalo mula sa mga kamay ng SMB. Haharapin nila ang Northport at marahil ay sariwa pa rin sa isip ng Batang Pier na na-gentleman sweep sila ng Gin Kings sa semifinals sa nakaraang Commissioner's Cup. Muling pangungunahan ni Arvin Tolentino ang kanyang kupunan para magantihan ang Ginebra. May inamin naman si RR Pugoy sa media tungkol sa dalawang sunod na talong natikman ng tropang 5G. Obviously, nararamdaman na ng kupunan ni Chot Reyes, hindi magiging madali ang pangarap nilang Grand Slam. Kagabi, pinadapa ng Converge ang talk and text upang manatiling bokya pa sa panalo ngayong All-Filipino Conference. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nabigo pa rin ang talk and text na makapasok sa win column matapos silang padapain ng Converge sa laban nila kagabi 100-94. Wire-to-wire finish ito para sa mga bataan ni Coach Franco Atienza. Hindi umobra anumang pagsisikap ng TNT na makahabol, wala silang pantapat sa twin tower ng Fiber Xers na sina Justin Aranya at Justin Baltasar. Dinumina ni na Aranya at Baltasar ang rebounding department 48-38, kasabay din ang dominasyon sa inside points with 58-28. Dito inamin ni RR Pugoy nahihirapan silang wala ngayon sa kanila si Randy Hollis Jefferson. Nag-a-adjust pa kami honestly na wala si Randy, pahayag ng Far Eastern University product. Dalawang conference daw nakasama nila ang kanilang import at ngayong All-Filipino Conference, nahihirapan talaga sila. Laging double-double performance ang ibinibigay sa kanila ni RHJ, bukod pa ang depensa nito sa painted area. And obviously, hindi kayang ibigay ni Napoy Eram at Kelly Williams ang level ng performance ni Jefferson sa ilalim. Kaya nga dinumina sila ni na Aranya at Baltasar sa ilalim. Iba sana ang kwento kung narito si RHJ, mababawasan ang lakas ng loob ni Shonny Winston at Alec Stockton na sumalaksak sa loob kung naroon ang 3-time best import. Pero All-Filipino contest nga ito, galing ng locals ang kanilang sasandalan. May dalawang talo na ang talk and text and obviously masamang sinyalis ito para sa hinahangad nilang Grand Slam. Nauna na nga nating sinabi, lahat ng team ay mainit ang mata sa tropang 5G dahil hindi sila basta-basta hahayaan ang mga itong makagawa ng another history. Kumbaga, mag-champion na ang ibang team, wag lang sila. Ngunit masyadong maaga pa para husgahan ang talk and text. Once na naipagpag nila ang championship hangover, once na nasanay na silang wala si Randy Jefferson, baka gulatin tayo ng mga bataan ni Chot Reyes. Samantala, marami siguro ang nagugulat dahil heto na naman ang Magnolia. Tumuhog agad ng 4 na magkakasunod na panalo ang Hotshot sa pagsisimula ng All-Filipino Conference. So far ay sila na lang ang kupunang wala pang talo sa kanilang 4 na panalo sa sindaming laro. Sa kanilang huling laban sa Phoenix sa out-of-town game sa Zamboanga, nagtarak si Ian Sanggalang ng 20 points, samantalang ang hometown boy na si Mark Baroka ay nag-contribute ng 18 points. Nahulog naman ang Phoenix sa 1-win 3-losses record. Maraming beses nang sa umpisa'y umaarangkada ang Hotshots. Mainit na simula ngunit kinakapos sa dulo, kaya nga nabansagan silang Intro Boys. Ngunit umaasa ngayon si Coach Chito Victolero na sana'y masustain nila ang momentum ngayong conference na ito. Kung momentum ang pag-uusapan, ito naman ang gustong makuha ng Barangay Ginebra sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya ngayong Philippine Cup. Nanalo ang Gin Kings sa kanilang unang laro at expected naman yun dahil laban iyon sa Terra Firma. No offense meant sa kupunan ng G, pero napakadalang ng mga pagkakataong nananalo ito sa Ginebra. Ano pa ba naman ang aasahan natin kapag nagharap ang isang perennial title contender at isang laging nasa paanan ng team standings? Ngunit nabigo ang Ginebra na masundan ang panalo sa kanilang debut game nang sugupain nila ang SMB, isa pang kupunan na naghahangad ng redemption ngayong conference. Kung nabigo ang Ginebra sa finals kontra sa Talk and Text,
Ang Bermi naman ay kinapos na makasalta sa playoffs. Sa labanan ng SMB at Ginebra, kitang-kita ang dominasyon ni Junmar Fajardo sa painted area. At sobrang buenas din ang mga snipers ng Beermen, lalo na si CJ Perez na nagbuslo ng 2 mula sa 4-point line. Sa Ginebra, bumawi ang SMB sa pagkatalo nila mula naman sa kamay ng Magnolia. At sa Miyerkules, April 30, ang Gin Kings naman ang susubok makabalik sa win column. Haharapin nila ang Northport na marahil ay sariwa pa rin sa isip ng mga ito na na-gentleman sweep sila ng mga mag-aalak sa nakaraang Commissioner's Cup semifinals. Pwedeng sabihin na isa na ring matagumpay na kampanya para sa Batang Pier ang nakaraang conference. Naging number 1 seed sila after ng playoffs. Yun nga lang nakatapat nila ang Barangay Ginebra. Isang konsolasyon na nagwagi naman si Arvin Tolentino bilang best player of the conference. Sa Miyerkules, target ng Ginebra ang pangalawang panalo, ngunit hindi iyon basta-basta ibibigay ng Batang Pier na ayaw ding mahulog sa 1-3 deficit. Samantala, sa May 2 pa ang balik ng Talk and Text para kaharapin ng Phoenix. Sisikapin ng tropang 5G na makasungkit na ng panalo upang masimulan ang pagtatayo ng pundasyon para sa hinahangad nilang Grand Slam. Dapat ay naipagpag na nila ang championship hangover at higit sa lahat, dapat ay masanay na silang walang Randy Hollis Jefferson na bubuhat sa kanila. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.